Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksang ipaglilingkod sa inyo ni Brother Eli Soriano ay ang mga ngaral na kasangkapan sa paghahanap ng katotohanan. Halina at atin ang pakinggan. Ng tema ngayong gabi. Atin pong pag-aralan naman, nakita na natin itong banal na kasulatan kung paano magiging kasangkapan sa atin for us to arrive to the knowledge of truth. Atin naman ngayon puntahan ng mga ngaral, mga kapatid. Huwag kayong magagalit, medyo kumbaga sa pagkain, maanghang yung ating paksa ngayon. Maanghang ito. Lalo na kung may mga ngaral po rito, baka kayo magalit sa akin. Wala naman akong layong masama sa inyo. Hindi naman namin kayo inumbita rito para makipag-away kami sa inyo. Baka po kayo ma-misinterpret nyo naman kami. Kaya kami humihingi na agad ng paumanhin. Una, maaaring naiinitan kayo dahil marami tayo. At maaaring makapagsalita kami ng hindi nyo magugustuhan. Kaya lilipat po tayo ng tema sa mga ngaral, ihanda po ninyo ang inyong mga dibdib. Ngayon, umpisahan po natin, paano kaya ang mga ngaral ay pwedeng maging kasangkapan ng Diyos sa ating paghahanap ng katotohanan? Paano ang mga ngaral ay kasangkapan ng Diyos sa paghahanap natin ng katotohanan? Ano ba ang kahulugan sa Biblia ng mga ngaral? At ano ang tungkulin ng mga ngaral? Pakinggan nyo, magbasa po tayo sa isang talata ng Ecclesiastes sa Kapitulo 12 at versikulo 10. Ganito ang ating mababasa. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Nakita nyo, magkadugtong po itong dalawa Yung kasulatan at yung mga ngaral, mayroon silang relasyon. Dahil ang tungkulin po ng mga ngaral ay humanap. Ulitin po natin ang talata. Alam nyo dito mga kapatid, isa po, pinakikilala ko sa inyo ang aming prinsipyo. Ang gusto namin kasing matandaan nyo yung salita ng Diyos. Kaya may nag-uulit dito na sitas. Di kami kagaya nung iba na babasa sa sitas tapos magkukwento na ng mga ngaral, di nababasa uli sa sitas. Ito, pinakikita ko lang po sa inyo, ito pong dalawang ito may kaugnayan yung kasulatan at yung mga ngaral. Ang sabi sa Ecclesiastes 12:10, ulitin po natin. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita. Ayon. Alin yun? At ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ayon. Ang tungkulin pala ng mga ngaral humanap ng nakalulugod na salita, ng nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan. Yung pala tungkulin ng mga ngaral, hanapin yung nakasulat na katotohanan Ang tanong natin ganito, saan po nakasulat yung katotohanan na hahanapin ng mga ngaral? Saan po nakasulat yung katotohanan na hahanapin ng mga ngaral? Para po natin maintindihan ang bagay na ito, unahin muna nating saliksikin, ano ba yung katotohanan? Ito po'y balik-aral. Ano yung katotohanan dapat hanapin ng mga ngaral na nakasulat? Pakinggan nyo sa 17 ng Juan, ganito nakasulat. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang sabi po ng ating Panginoon, Jesucristo sa kanyang Ama, pakabanalin mo ang wika sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sa makatid, kung ang katotohanan ay yung salita ng Diyos, yun ang hahanapin ng mga ngaral. Ang sabi, humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita, ng nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan.
alin yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Hahanapin. Saan hahanapin? Nasusulat. Nakita nyo? Yung katotohanan na hanapin ng mga aral, hindi mo tatanong ko sa mga matatanda sa una. Lola, ano ba ang katotohanan tungkol sa swerte ng tao? Huwag ka magwawali sa gabi. Lalabas ang swerte. Ngayon. Ayun na, pagka itinanong mo yung matatanda, at yung mga salit-salin sabi ng mga tao, nagkakaiba-iba yan. Mga kababayan. Magugulo ang isip mo. Imbis na makita mo totoo, lalo kang magkakaligaw-ligaw. Kaya sa Biblia, bawal po ang maniwala sa salit-saling sabi ng tao. Bakit? Ang tao'y katutubong sinungaling. Sa pagsasalit-saling ng mga salita, hindi nawawala yung kasinungalingan ng tao. Ano katunayan? Nabawal ng Diyos. Gawin mong batayan sa pananampalataya at sa paghanap ng katotohanan yung salit-saling sabi. Pakinggan niyo sa Tito 1:14. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisinsay sa katotohanan. Pagkakathalang ng tao, utos ng tao, nagsisisinsay sa katotohanan. Yung salit-saling sabi, sumisinsay din sa katotohanan. 2:8 ng Kolosas. Pakinggan niyo nakasulat. Na kayo'y mag-ingat. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Pag hindi ayon kay Kristo, ayaw ng Diyos eh. Huwag mag-ingat kayo, baka kayo'y mailigaw ng kanilang filosofiya. Ayon sa mga salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Kaya po, sa paghahanap ng mga ngaral ng katotohanan, bakit kailangan hanapin dyan sa nakasulat? Kasi, uulitin ko ang talata ho, Ecclesiastes 12:10. Yung katotohanan kasi, ipinasulat ng Diyos yun. At ang katunayan, pakinggan nyo. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Kaya po yung katotohanan nasulat yun eh. Kung naniniwala po kayo mga kapatid, ang katotohanan di natin makukuha kay Mang Pedro. Ha? Sa bibig ni Mang Pedro, ni Aling Juana. Kasi may tendency magsinungaling si Apong Pedro. Kaya kung ang paniniwalaan mo sa relihiyon at sa paghanap mo ng totoo at ng kaligtasan, yung sasabihin lang ng mga salit-saling sabi ng tao, may warning ang Diyos doon. Nasisinsay ka sa katotohanan. Para huwag ka masinsay, may tungkulin ng mga ngaral, hahanap siya ng nasusulat na salita ng katotohanan. Ngayon, saan niya makukuha yung nasusulat na salita ng katotohanan? Pakinggan nyo sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman Alin yun? ang mga banal na kasulatan. The Holy Scriptures. Ang tawag ho ng Biblia sa kanya sarili, mga banal na kasulatan. Ayun. The Holy Scriptures sa Ingles. Ano sabi? Na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga kasulatan na inasihan ng Diyos. Ayun. Yung talagang mga banal na kasulatan, makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Aling kasulatan yon? Ang mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Tatandaan po ninyo, ang Biblia ay tinatawag na kinasihan, inspired of God. All scriptures inspired of God, ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayun. Saan ho manggagaling ang ituturo sa atin? Kung naniniwala tayong may Diyos,
dapat ang magtuturo sa atin manggagaling sa kasulatan. Ang tao ng Diyos, upang maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Saan ang gagaling yung tinuro lubos na lahat ng gawang mabuti? Nalalaman mo ikaw mula sa pagkasanggol, sabi kay Timoteo, ang mga banal na kasulatan ang makapagpapatulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Para matutunan mo yun, ang tao ng Diyos, tinuruan lubos doon sa mga banal na kasulatan. Kaya meron na magtuturo. Gusto ko po magkaisa tayo. Kasi alam niyo, hindi tayo magkakaisa eh. May Muslim sa inyo. May Iglesia ni Cristo. May Saksi ni Jehovah. Let's face the fact, hindi tayo magkakaisa eh. Pero magkakaibigan tayo. Gusto ko po makipagkaibigan sa inyo. And we must face the facts that we have indifferences. Hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo si Cristo Diyos eh. Hindi naniniwala ang Muslim na si Kristo Diyos. Magkakampi sila ng Iglesia ni Cristo. Pero, ang paniwala ng born again, si Kristo Diyos. Siya pa nga ang Ama eh. Paniwala naman ng mga ibang protestante, iba yung Ama, iba yung Anak. Ayan. Magulo, no? Ano, kung hindi tayo mag-aaral ng mga banal na kasulatan, baka ang mangyari sa atin, maggera-gera tayo rito. Di ba? Baka magalit kayo sa akin, magalit ako sa inyo. Kailangan, para walang galit, ipairalin natin yung pagkilala sa banal na kasulatan. Sapagkat, yung mga banal na kasulatan, kinasiyahan ng Diyos, makakapagturo yon. Ang tao ng Diyos, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya kailangan meron tayong makitang magtuturo ng banal na kasulatan. At dun po pumapasok ang role o ang importansya ng mangangaral sa buhay ng tao. Ang mangangaral po, isa sa kasangkapang ginawa ng Diyos para yung katotohanan ng Diyos makarating sa atin. Naniniwala po ba kayo mahalaga ang mangangaral? Sino po sa inyo naniniwalang mahalaga ang mangangaral? Pakitaas po ang inyong mga kamay. Salamat naman. Marami palang naniniwalang mahalaga ang mangangaral. Kaya nga, bawat isa sa inyo may mangangaral. Meron sa inyong inaakay ni Mike Bilarde dahil may El Shaddai ho tayong kapatid na dumating. Ang mangangaral niya si Mike Pogi Bilarde. Meron dito po tayong kapatid na Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Manalo, kaya ang mangangaral niya si Ginoong Kaenti Manalo. Di ba? Mahalaga ang mangangaral. Meron po tayo itong kapatid na Muslim, ang mangangaral niya ay si Muhammad. Ang kahuli-huli ang propeta, ang claim nila, kahuli-huli ang propetang isinugo ng Diyos sa lupa. Ayan ho ang paniniwalang Muslim. Kaya, bawat isa sa atin may mangangaral. Ako rin, isang panahon ng buhay ko, hindi naman ako nangangaral eh. Nakinig din ako't sumamat, nagtiwala at sumunod sa mangangaral na nagtuturo sa akin. Kaya, mahalaga po ito eh. Anong magagawa ng mangangaral sa buhay ng tao? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 7, ganito ating mababasa. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo naglalakad ay magsipangaral kayo. Ano ang gagawin ng mangangaral? Formos na yung 12 apostol, magsipangaral kayo. Maglalakad, mangangaral. Bakit? Si Kristo ba nangangaral eh? Naglalakad din. Sabi, maglakad kayo, mangangaral kayo. Kita nyo, bakit lumalakad ang mangangaral? Bakit, ano lakad ng mangangaral? Para mangaral. Natatandaan nyo nung isang linggo meron tayo pinag-aralan, may lumalakad, ang ipinalalakad yung kanyang tiyan. Natatandaan nyo, ano, andito kayo, ano? Nung sumpain ng demonyo, sabi ng Diyos sa kanya, mula ngayon alabok ang kakanin mo. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Ayun. Pero mangangaral pala, kung lumakad, hindi tiyan ang pinalalakad. Ang lakad ng mangangaral para mangaral.
Kasi natural sa tayo. Alba, nasa lumo kaibigan paalis. Paalis ka punta. Saan lakad natin, ha? Ano ba lakad mo? Magdidilihensya ka. Di ang lakad niya, dilihensya. Di ba? Ang mga ngaral, kung lumakad, ang inilalakad, yung pangangaral. Mangangaral siya. Kaya sabi sa pasyon, bayang-bayay, nililibot. Yung pasyon, hukat sa Katoliko yon. Sinasite ko lang to prove something. Na para huwag kayong magalit na Katoliko sa akin, kumporme ang Katoliko sa sinasabi ko. Ano ang sabi? Ng pangangaral ni Jesus. Bayang-bayay, nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Diba? Pagka mahal na araw, binabasa yan sa mga, ang tawag sa Kapampangan, puni. Ha? Dito naman sa Tagalog, pabasa. Mababasa yun doon. Na bayang-bayay, nililibot ng pangaral ni Jesus. Ngayon, nung si Jesus papanik na sa langit, inutusan naman yung 12 niyang apostol. Ang utos na may ganito. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at turuan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalang di mahimbing ang sinuman aling tao aralan binyagan ninyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo siya kung magiging katoto ang aayaw na tumanggap at aayaw na pabinyag di magkakamit patawad walang salang maghihirap sa apoy na nagniningas. Pakita mo na pala, yung palang ayaw tumanggap sa mga ngaral, sa impyerno punta. Sabi ng pasyon. Huwag kayo magagalit sa akin, sabi ko ng pasyon yun. O ngayon, ano naman ang sabi ng Biblia? Kung ayaw mong tanggapin yung mga ngaral na nangangaral ng salita ng Diyos, pakinggan ninyo. Ang nakikinig sa inyo Sabi ni Kristo sa mga apostol, sa mga ngaral niya, ang nakikinig sa inyo ay ano? ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Sino ho nagsugo kay Kristo? Yung Ama. Ang nakikinig sa inyo, sabi niya doon sa mga ngaral, ako pinakikinggan. Ang nagtatakwil sa inyo, ako itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil yung nagsugo sa akin. Gano'ng kalapastangan yung taong nagtatakwil sa mga ngaral ng Diyos? Walang pangalang kalapastanganan yung biro mo itakwil mo yung Diyos ng langit. Dahil itinakwil mo yung mga ngaral. Kaya napakahalaga ho ng mga ngaral sa buhay ng tao. Bakit? Ito may dala ng aral eh. Di ba mga kapatid, ano? Ano ba nagagawa ng aral? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto, kapitulo 15 at versikulo 1 hanggang 3. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na sa naman inyong pinananatilihan. Lord. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Paano tayo maliligtas? Uulitin ho natin, no? Ganyan tayo rito, inuulit natin salita ng Diyos para yun ang matandaan nyo. Hindi yung komento ko, yung salita ng Diyos ang tandaan nyo. Sabi rito,
Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo. Alin ho ang kaligtasan natin? Yung aral. Ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, ang wika ni San Pablo, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Asan ho ang kaligtasan ng tao? Wala ho kaligtasan natin sa daldal ng ministro. Hindi ho tayo maliligtas doon sa dahi ng miyembro o sa laki ng kapilya. Tandaan niyo yan, mga kabayan. Hindi ang kaligtasan natin, marami tayong mga abogado kasama sa relihiyon. Hindi. Sa pamamagitan nito, wika ni Pablo, ligtas kayo sa pamamagitan ng, ng aral. Kaya humahalaga yung mga aral dahil yung aral nasa kanya. Oo. Ngayon, ako naniniwala, you are convinced 100% na mahalaga mga aral. Kaya ho, pinag-aaralan natin ngayon yung mga aral bilang kasangkapan ng Diyos sa ating paghahanap ng katotohanan, mahalagang mangaral. Can we be saved without the preacher? Pwede mo ba tayong maligtas kung wala yung mga aral na isinusugo ng Diyos para tayo ay makinig ng kanyang aral? Is that possible na tayo ay maligtas na wala tayong mga aral na napakinggan? Pakinggan nyo. Sa Roma Kapitulo 10, ganito ating mabasa sa versikulo 14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? Paano ngayon? Wala namang mangaral, kanino ka makikinig? Paano sila ikang tatawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano tayo tumatawag sa Diyos? Dahil sumasampalataya tayo sa Diyos. Pag wala tayong pananampalataya, hindi tayo tatawag sa Diyos. Paano ikaw silang sasampalataya sa Kanya kung wala silang napakinggan? Paano naman silang makikinig kung walang tagapangaral? Hindi kailangan talaga mangaral. Kasi doon ka makikinig Doon manggagaling yung sasampalatayanan mo sa mga ngaral. Ayan ang dapat nating makita. Ngayon, ang maselan mo'y ganito. Uulitin natin yung 14, itutuloy natin sa 15. Pakinggan nyo. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ayun, hindi naman pala basta mangaral. Kailangan natin ng mangaral. Pero yung sugo. Pag hindi sugo, huwag na lang. Payag ho kayo? Pag hindi sugo, payag na ako mag-isa. Ayoko na magrelihiyon. Pag ang pakikinggan ko mangaral, hindi sugo. Kasi sabi ng Biblia, paano silang mangangaral kung di sila sinugo? Pakinggan yun ika. Marami naman ikaw nangangaral ngayon Oo nga, nangangaral nga, pero hindi sugo. Kaya ang aral mali. Naniniwala ho kayo? Maraming nangangaral ngayon mali. Malay nyo, baka ako kasama ron. Kung hindi kayo makikinig at hindi nyo tatapusin malay nyo, pati kami kasama ron. Talaga bang mayroong nangangaral, hindi tama? Pakinggan nyo. Sabi, paano mangangaral kung di sinugo? Kaya kung mangangaral man, kung di sugo, mali ang ipangangaral. Ganito sinasabi ng Biblia. Pakinggan nyo. Sa isang talata ni Timoteo 1:7, ganito ating mabasa. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kita nyo, meron palang ganun, hindi sugo. Anong gusto? Nagnanasang maging guro ng kautusan. Bagaman hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Nakikipagdiskusyon. Pero yung pinakikipagdiskusyon niya, hindi niya naintindihan. Payag kayo? Sabi ng Diyos yun Hindi nila nauunawa, pati yung kanilang buong tiwalang pinatutunayan.
pinatutunayan. Kaya pinapawisan sa diskusyon, hindi niya pala naintindihan yung sinasabi niya. Ako, gusto niyo magbigay ako ng halimbawa? Mapakla nga lang. Mapakla. Gusto niyo magbigay ako ng halimbawa? Meron nangangaral, hindi niya naintindihan pinangangaral niya? Sabi. Alam niyo, hindi na kailangan ng relihiyon. Hindi na kailangan ng iglesia. Ang kailangan natin, relasyon. Ayan. Saan mo kinuha yun? Ha? Ang tanong ko kay Villanueva, saan mo kinuha yun? Saan talata ng Biblia, mababasa mo, hindi na kailangan ng relihiyon? Nagtatanong lang ako, di ako naninira. O baka i-demanda niyo ako, di ako naninira, tatanong lang ako eh. Sinabi mo kasi hindi na kailangan ng relihiyon eh. Ang kailangan relasyon. Saan talata ng Biblia, mababasa, hindi na kailangan ng relihiyon? Hindi na kailangan ng relihiyon. Ako magbabasa, makakabasa ako, kailangan ng relihiyon. Pakinggan nyo, sa isang talata ni Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang bungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Alin yun? Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kailangan mo ba relihiyon? Eh, may sinasabi Biblia, dalisay na relihiyon eh. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan na relihiyon. Di para mo sinampal si Santiago. Kaya napili ako, kung boy si Santiago ngayon, magkaaway kayong dalawa. Bakit? Eh, dito ko sabi ni Santiago, ang dalisay na relihiyon ito. Dalawin ang mga ulila, ang babaeng bao, at ingatan ang kanyang sariling walang dumi sa sanlibutan. Yung palang essence ng tunay na relihiyon, holiness at charity. Pagkaawa sa mga ulila at babaeng bao, at pag-iingat ng sariling madungisan sa sanlibutan. That is holiness. Yun ba hindi kailangan? Kailangan. O isa nga yung kinuha ni Ginoong Villanueva yung sinabi niya na hindi kailangan ng relihiyon. Ha? Yan. Yan ang mga sinasabi sa Biblia na nagtuturo na ano? Ano tinuturo? Nagsasalita. Pakinggan niya, basahin natin ang 1:7 ni ulitin natin kay Timoteo. Ito. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan. Bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kita nyo? Alam po ba nila yung kanilang sinasabi? Sabi ng Biblia, hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang relihiyon na tunay ayon sa Biblia, yung kahabagan sa kapwa-taong kapuspalan at pag-iingat sa sarili na walang dungi sa sanlibutan. Yun ang tunay na relihiyon, sabi ni Santiago. Tapos nagsulputan itong mga pastor ng bulagin, sabi hindi na kailangan ng relihiyon. Kailangan ikaw si Kristo. Ang iglesia hindi kailangan yan. Ang kailangan si Kristo. O, tingnan mo yung kalokohan na yan. Hindi kailangan ng iglesia, sabi naman ng isa. Ang tanong ko sa'yo, sino ba ang nagturo ng iglesia? Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng bato nito, tatayo ko aking iglesia. Eh ngayon, kung magkaharap sila ni Villanueva, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong to, tatayo ko aking iglesia. Hindi na kailangan ng iglesia. Palagay nyo, mag-away kaya silang dalawa? Nagtatanong lang ako, saan kinuha ni Ginoong Villanueva yung sinabi niya na hindi kailangan ng iglesia? Yan may nakatape sa akin. At meron pa akong print matter na sinasabi niya na hindi kailangan ng relihiyon. Hindi ko naman sasabihin ito eh. Baka naman ako matimanda, biro nyo, lalaki nila, liit ko lang. Ha? Marami silang daan-daang milyon, ako wala. Eh baka ako masuot sa kulungan kung wala akong pinanghahawakan. Eh di ako naninira. Wala akong intensyon na sirain ng sino mang mangaral. Wala naman akong personal na galit sa kanila. Sinasagip ko lang ang sambayan ng Pilipino na maniwala doon sa mga tagapagturo na hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Sabi ni San Pablo. Meron buong kawa-awang mga tao na aakay ng mga mangaral na kaya nangaral, eh hindi dahil
dahil sinugo. Hindi. Merong mga mangangaral kaya nangangaral dahil nasubo. Ha? Nasubo na lang, hindi na maatrasan. Nasubo. Ayun. Hindi sinugo. Kasi pag ang nangangaral nasubo lang, kawawa ka. Pero pag ang nangangaral sinugo, sabi ng Biblia, ang kaligtasan ng tao'y ang aral. Ang may dala ng aral ay ang mangangaral. At ang mangangaral na may dala ng aral na kaligtasan ay ang sinugong mangangaral. Kaya napakahalaga ng mangangaral sa buhay ng tao. Sinong mangangaral? Yung mangangaral na sinugo. Eh bakit merong mangangaral naman na hindi naman sinugo ay nangangaral? Bakit? Siyempre, bawat gawin ng tao mo yung intensyon. Naniniwala ko kayo. Ha? Na ang gagawin mo, may intensyon ka kaya mo ginawa. O, ang tanongin natin ang Diyos. Saliksikin na sa Biblia. Sabi ng Biblia, saliksikin eh. Eh, bakit ito hindi naman pala mga sinugo eh? Nangangaral. Ulitin natin ang Timoteo 1:7. Pakinggan nyo. Na nagsisipag-nasang maging mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang gusto lang pala naman maging guro eh. Ha? Oo nga naman, pagka nga naman ikaw yung reverend. Ha? Medyo, magandang araw po, reverend. Mano po, padre. Listigo Santo, biro mo yun, nagmamano sa'yo, pati lola mo. O, di ba? Di ba napakalaking karangalan, no? Pag-uusapan, kaya bata-bata mo yung lolo mo nagmamano sa'yo. Biro mo baliktad, ang tawag ng lolo mo sa'yo, padre. Mano po, padre. Good morning, father. O, di ba? Merong ganon sabi sa Biblia. Nagnanasang maging guro ng kautusan. Kaya nga kung pamagatan ng kanilang sarili, rabay, guro, ha? Raboni. Yun mo kasi rabay, plural. Kaya binagbawal ni Kristo yan napatawag ka ng rabay o raboni. O pakinggan nyo, Mateo 23. Dadakwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ilan po ang rabay? Ilan ang rabona Iisa lang. Huwag kayong patawag. Marami sila, mga apostol. Huwag kayong papatawag na rabi. Ha? Bakit? Iisa lang ang guro nyo. Mayroong mga gusto kayong maging guro. Kaya kung magpatawag, nilagyan pa ganito tingnan ninyo. Mga abogadong nakikinig at mga abogadong nanonood sa palatuntulang ito, tulungan ninyo ako na magtuwid ng maling pagkakilala ng tao. Hindi ba totoo? Yung mga nagpapanggap na yan kung magpakilala nilalagyan ang pangalan nila na sila'y mga reverend. Kagalang-galang. Ha? Ngayon, yung iba, medyo mas makapalang hiya sa mga ito. Ano yung nilagay? Most reverend. Di ba? Meron namang mas makapal na makapalang mukha ang inilagay. Most holy. Totoo ba ito o hindi, mga kapatid? Nababasa niyo ba ito sa kanilang mga pangalan o hindi? Totoo ito. Bakit mo ginagamit itong most holy? Biro mo kung tawagin yung kanilang mga aral, most holy father. Ano pa natira sa Ama sa langit? This is adjective and adverb in the superlative degree. Ha? Most holy. This is an adjective and this is an adverb. Ha? In the superlative degree. Ano pa ang titira mo sa Diyos? Ano ang tawag mo sa Diyos? Hindi ba yun ang most holy father? Kabanal-banalang Ama. Ngayon, kung ang Father sa langit, kabanal-banalang Ama o most holy Father, meron din dito sa lupa na most holy Father. Ilan na ang most holy Father? Dalawa na. Which is a transgression to the truth. Kaya mga aral, mga kapatid, kaya may nangangaral na iba Hindi naman kaya nangangaral dahil sinugo. Gusto lang igalang. Gusto lang, kaya nga nilalagyan nila reverend
meron nga ako nakita doon sa Miami sa Bulacan, Reverend, hindi marunong magalis ng kuko. Siguro, ang trabaho niya yung mekaniko, pagtapos paglinggo yung hawak niya yung Biblia, puro dumi yung kuko. Nagkukumpas na gano'n, nangingitim yung mga kuko. Ang tawag ng miyembro, kagalang-galang. Biro mo, kagalang-galang ang kuko yung hindi marunong linisin. Hindi naglilinis ng ano. Basta't masunod lang yung bisyo niya, tawagin siyang Reverend. Ngayon, meron namang iba, hindi naman ang intention matawag ng Reverend o matawag ng mga kagalang-galang at mga guro. Ang intention naman ito. Pakinggan nyo sa ikalawang Korinto 2:17. Kaya nangangaral ang hindi sinugo. Ba't nangangaral? 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Ito sabi ng Biblia. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayun. Ba't nangangaral? Yun. Kaya kung kumumpas mga kapatid, huwag niyong kakalimutan ang inyong mga ikapo. Bakit? Sabi ng Biblia Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, huwag kayong magagalit sa akin. Pag nagalit kayo sa akin, palibag niyo yung Biblia niyo. Si Pablo may sabi, na may mga nangangaral, hindi sinugo. Bakit nangangaral? Sabi ni Pablo, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ba't nangangaral? Anong katunayan mga kapatid? May nangangaral dahil dito. Malay nyo ako kasama ron. Hindi ba? Kaya nga tayo nag-aaral eh. Hindi ko naman pinupera sarili ko because the Word of God is intended for everybody para suriin natin. Hampasan nyo ng metro bawat mangaral. Teka, mangaral ko. Born again? Born again ka, mangaral ka? Teka, ito, sukat ng Biblia. Sukatin nga kita. Tingnan natin kung lapat sa'yo. No, pag hindi lapat, ano ibig sabihin? Impostor ka. Bakit? May nangangaral ang gusto na pire. Kaya ikaw po hinili, labo piring, prayer request. Bilo mo magre-request ka lang ng prayer, may pera pa. Saan sa Biblia? Lahat ng pastor ng Morgan, hinahamon ko. Kayong lahat. Kung may pagmumukha pa kayong mehiya. Saan nyo nabasa sa Biblia na nanghingi ka ng prayer request, humingi ka ng panalangin na may pera? Asan yun? Papupugot ako ng lalamunan pag may pastor sa Pilipinas nakapagpakita sa akin na ang mga apostol, ipinanalangin ng membro, hindi na nalabulo yung papanalangin. Yung ipapanalangin. Pero mo prayer request lang, di ka na nahiya. Kaya humingi ng prayer request yun eh. Distress yun eh. Nangangailangan yun. Hirap yun. Tapos hihingan mo pa ng pera? Prayer request, ang tawag nila ron, prayer request. May pera. May supot ng prayer request eh. Diyan sa kanto ng Muñoz, punta kayo. Diyan sa Cubao, sa Act Theater, punta kayo ron. Tuturo sa inyo. Sa palengke ng Mandaluyong, lahat ng palengke, pati department store. May supot na puti, nakalagay, prayer request. Lahat ng tatapatan, namimili ba yun? Pati pulubi lang, tinapatan eh. Diyan sa Muñoz, yung pulubi na malimos dyan, nagbibilang ng pera. Siguro, nakita nung may dalawang supot ng prayer request, nagbibilang pera yung pulubi, tinapatan. Sobra ako sa loob ko. Bakit? Kinumpitensya na niya nung kaninang umaga, mula kaninang umaga hanggang hapon, kinumpitensya na yung pulubi sa pagpapalimos. Tapos, yung napalimos ng pulubi, nakikisir pa siya. Anong ademonyohan yan? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya natutupad lang sinabi ni Pablo na hindi kami gaya ka ng karamihan. Yung mga mangaral na sinugo ng Diyos, kagaya ng mga apostol, hindi kami gaya ng karamihan. Sabi niya, na kinakalakal ang salita ng Diyos. Maniniwala ba kayo? Yung salita ng Diyos pwedeng kalakalin? Eto, isang paraan. Hindi ginawa ito ni Pablo. 11:7 ng ikalawang Korinto. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Anong pagpapakumbaba ni Pablo? Ako bagay kay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo naman ay mga taas sapagkat ipinangaral ko sa inyo nang walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos.
Bakit? Mayroon nangangaral, pinababayaran. Eh ano ang bilin ni Kristo? Pakinggan niyo sa Mateo 10:7. At samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Tuloy. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tuloy. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba? Yun ang utos. Kaya yun ang ginawa ni Pablo, hindi ko pinabayaran sa inyo Ebanghelyo ng Diyos. Ngayon naman, may mga ngaral, kailangan kapatid mabinyag ka. Ang hindi mabibinyag, pupunta sa impyerno. O, ade, payag ka ng pabinyag dahil ang hindi mabibinyag, pupunta sa impyerno. O, ako na pabibinyag, ano? O, ikaw bayad 150. Meron mga wala. Pagpakinggan ko, pag hindi totoo sinasabi ko. May nangangaral, pinangaral yung binyag, pinabayaran. Ipinangaral ang kasal, pinabayaran. Ipinangaral ang umpil, pinabayaran. Walang hindi pinababayaran. Bakit? Sabi ni Pablo, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Masakit po ito. Nararamdaman ko, nasasaktan kayo eh. Bakit? Eh, nung pabinyag kasi kayo nasingil yung nanay nyo eh. O, di ba? Totoo mga kapatid o hindi? Totoo yun. Hindi maitatago yan. Na ang relihiyon, kinasangkapan ng mga mangangaral na buhong, mga mukhang salapi, at makakapalang pagmumukha para magpayaman sila. Ano resulta? Di ba mayayaman? Pakinggan nyo. Sa isang talata ni Micah 3:11. Ito naman ay hindi hindi naman ito pandaraya. Sinusulat ko ng asita. Di naman ako nanginira. Nasa Biblia naman. Basa. Ang mga pangulo niya'y nagsisihaton dahil sa suhol. Ayon. Ano yung sihon? Pakinggan na. Tuloy. At ang mga saserdote niya'y nagtuturo dahil sa upa. Ayon. O, di, may upa. Kaya nagtutulog dahil sa upa. Tuloy. At ang mga propeta niya'y naghuhula dahil sa salapi. Oh, anong dahil? Dahil sa pera. Talaga may nangangaral dahil sa pera. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka ako rin ganon. Pero kung marunong kayo umunawa, palagay ko ang palagay nyo. Palagay ko ang palagay nyo, hindi ako ganon. Bakit? Kung ganon ako, ba't ko sasabihin nyo, hindi nabisto ko. Kayo naman, hindi ba kayo marunong ng logic? Kung ganon ako, hindi ko naman sasabihin ito, hindi naman lahat ng mga ngayon sinasabi ito eh. Eye-opener ito eh. These verses are eye-opener. It can bring doubts within your heart sa inyong mga ngaral. Kung ako'y ganito, hindi ko sasabihin ito. May mga miyembro rin kami nakikinig sa akin. Pero ito nasa Biblia, ipinasasabi yun ng Diyos. Kailangan ko sabihin. Paano ko dapat sabihin yun? Basa, pakinggan nyo sa 58:1 ni Isaias, ganito ating mababasa. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakap at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Ayun. At sa sangbayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ano, utos ng Diyos? Humiyaw ka ng malakas. Huwag ka magpigil. Ayun. Itaas mo ang iyong tinig na parang pakaka. Ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang. Kaya sa gitna ng sambayan ng Pilipino, ipinahayag ko sa hapong ito, sa umagang ito, sa gabing ito, anumang oras dumating sa inyong broadcast na ito, utos ng Diyos, ipahayag ang panluloko ng mga mangaral sa relihiyon para walang maraming maloko. Hindi ako galit sa mga ngaral. Hindi ako galit sa kapwa ko mga ngaral. Mahal ko kayo para wag kayong maloko. Kung sakaling pati ako, manluloko. Ayun ang aking sinasabi. Ngayon, ano ang palatandaan? Unang-unang palatandaan makikita mo, pag ang mga ngaral hindi sugo. Manluloko lang. Ang pera lang ang gusto. Ano ang unang-unang palatandaan? Eto, pakinggan nyo ha. Huwag kayong magagalit. Maraming tatamaan dito. Tama silang lahat sa leeg. Pakinggan nyo. 5:26 ng Jeremias. Ganito ating mababasa. Basa. Sapagkat
sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Ano yung ginagawa ng masamang tao na yun? Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Ibang klaseng bantay ito. Dalawang klase kasi bantay. Sa bantay, binabantayan niya para pagtanggol niya. Yan ang mga security guard, yan ang mga anghel de la guardia. Ito ibang klaseng bantay. Ang pagbabantay niya, gaya ng pagbabantay nung naglalagay ng bitag. Bawa, yung ibon, nalagay bitag. Nakabantay ngayon yung naglagay ng bitag. Titignan kung bali na tulatod ng ibon. Pag nahuli ibon, tuntua siya. Bakit? Pakinabang niya eh. Yung binabantayan niya, huli na sa bitag niya. Ano ibig sabihin? Ulitin natin saka natin tuloy. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y naglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Ibang klase. Tao yung huli. Ano, nagigiresulta rito sa mga manlulokong na hinuhuli tao, naglalagay ng bitag. Ano ang panghuli? At ano nagigiresulta? Tuloy. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Tingnan ninyo. Kaya titignan niyo yung mga oral. Pag ang bahay niya punong-puno, kabahan na kayo. Dahil ang nakapuno, pandaraya. Pinagdayaan niya yung pumupuno sa bahay niya, mansyon. Ang laman. Alam mo, sa aming bahay, yung harap namin may orchids. 3.5 million ang bili ko. Orchids lang. May mga ngaral ganon. Ang harap ng bahay, ang orchids, 3.5 million. Ang kanila, harap pa lang yun. Ay, loob. At yung underground. Okay, tayo. May mga nagpatayo ng underground eh. Tago ano kayo manan? Yung nagtrabaho lang, hindi na makita. Kita nyo? Hindi na makita. Para si Saddam. Huwag na nating discuss yan. Baka kung saan tayo mapunta. Ano nangyari? Ang kanilang bahay, puno ng karayaan. Ano nagiging resulta? Kaya't sila'y nagiging dakila at nagsisiyaman. Ano resulta? Nung ba sa mga manluloko? Inevitable yun. Pag ang mga ngaral manluloko, inevitably, yayaman. Kaya maghanap ba kayo ng mga mangaral ngayon na mayaman? Ano ibig sabihin mayaman? Maraming bank account. Pero ako marami rin bank account. Kaya lang walang pondo. Yung mayayaman, talagang in the hundreds of millions of pesos and dollars. Alam nyo ba na si Jimmy Swaggart ay kumikita? Nung siya andun sa active ministry niya, kumikita siya ng mahigit sa 300 milyon dolyar isang taon. Ayon doon sa magazine na basa ko. Kaya nga doon sa magazine na basa ko, nakalagay, are they prophet? Sila raw, imbis na prophet, ang nangyang tawag sa kanila ay, ayan, yung medyo bigkas Bisaya. Prophet. Diba? Bakit? Profitable ang kanilang business. Biro mo walang puhunan, laway lang. At saka konting Biblia at saka kapal ng pagmumuka. Okay, kita na. Kaya, ang inevitable conclusion is, sila'y kay nag-aabang gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Naglalagay sila ng silo, nanghuhuli sila ng mga tao. Paano sila huhuli? Dito na kayo sa amin. Ito lang ang amin ang tunay na sa Diyos. Ang Diyos dito'y buhay, walang gamot-gamot. Dito na kayo sa amin. Ito lang ang totoong ministry. Sabi naman ng isa, para mahuli ka, ang hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Sabi naman ng isa, fuera de la Iglesia Católica sin salvación.
Manila ho yun. Tagalogin natin. Sabi nung pare, sa labas ng Iglesia Katolika, walang kaligtasan. Ayun. Di, bawat labas nila walang kaligtasan. Sa labas ng Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Sa labas ng Iglesia Katolika, walang kaligtasan. Ay, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Hindi mo wala kung kanino ka papasok. Mas siguro mas maganda ganito. Sa labas nila, maliligtas ka. Bakit? Nanghuhuli lang sila ng tao eh. Sabi ng Biblia, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paano ang kulungan ay napupuno ng ibon, gayon ang kanilang bahay, napupuno ng pandaraya, kaya't sila'y nagiging dakila at nagsisiyaman. Bakit ko po sinabi? Ang unang-unang pruweba na ang mangaral ay hindi sinugo ng Diyos kung mayaman ang mangaral. Bakit? Kasi bawal ng Diyos sa mangaral ang magpayaman sa relihiyon. Pakinggan nyo. Sa isang talata ni Mateo 6 at 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Kanino sinasabi ni Kristo yan? Hindi ba sa mangangaral? Sabi ni Kristo sa mangangaral, huwag kayong magtitipon ng mga kayamanan sa lupa. Ano ba kahulugan ng huwag? Bawal yun. Huwag kang papatay. Ano ibig sabihin? Bawal pamatay. Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang magnanakaw. O ano ba yun? Di ba bawal? Sabi ni Kristo, huwag kayong, hindi naman sa inyo sinabi, huwag kayong kabahan, pwede ho kayong magpayaman. Ang sabi ni Kristo sa kanyang mangangaral, yung mangangaral na sinabihan huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na doon, Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. yun, bawal. Bawal ho ni Kristo magpayaman ng ministro. Bakit? Tuloy, sapagkat, sa 24, Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kay magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. kaya pala bawal ni Kristo magpayaman ng mangangaral, hindi ka pwede palang maglingkod sa dalawang Panginoon. No man can serve two masters. Mga kayamanan. Ha? Bakit? Sapagkat kapupuotan mo yung isa, iibigin mo yung ikalawa. O, di ba? Kaya nga, sabi ng Diyos, anak, magtiis ka. Magtiis ka, mag-ingat kang mangangaral. Huwag kang mandadaya. Huwag kang kukuha ng mahalay na pakinabang. Di hirap na hirap ka, wala kang pere. O, mangangaral ka, wala kang pere. Ang gagawin mo, sabi ng Diyos, magtiis. Opo, magtitiis ako, Panginoon. Alang-alang sa iyong salita. Yung isa, hindi ako makatiis, Lord. Wala akong color TV yung asawa ko. Kailangan magturo ako ng ikapu. Kailangan humingi akong love offering. Ayan. O prayer request. Para dumami yung pera ko. Ayan. Hindi nakatiis. Nagturo ng iba. Wala sa Biblia. Ayan. Kaya yumayaman ng mangaral dahil sa pagtuturo ng wala sa Biblia. Sapagkat kung ituturo mo yung nasa Biblia, biro mo ang aral walang bayad. Walang bayad ng binyag, walang bayad ng kasal. Walang bayad ng kalmet, korea, kordon, tirik ng kandila, tugtog ng kampana, walang bayad yun. Misa, walang bayad yun. Kung talagang aral ng Diyos yan, wala kang pwedeng pabayaran kahit isa yan. Paano ikaw magkakapera? Sabi ni Kristo, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Hindi ikaw po sa panahon Kristiyano, pasya ng puso. Kaya may pera kami rito sa samahan namin dahil mayroong voluntary contribution once every week. Voluntary contributions. Aba, yung ibang iglesia sa Sabadista, 17 ang abulo yan. 17, kumbaga, pagpasok mo, 17 kahon yun. Iba-iba, designasyon nun. May kapitong sabat, may Dorcas, may ikapu, may missionary fund, may building fund, may building maintenance fund. 17 binilang ko. Sa iglesia ni Cristo, may pasalamat,
may tangtanging handog, may handog, may handog, may tanging-tanging handog, may SSS pa. Ha? Hindi yung social security system, oh. Ang kanilang kahulugan daw sa SSS, sabi ni Kaoni, sulong sa sulong. Sulong sa sulong. Ang ibig daw kung sabihin nun, sabi nung isang Iglesia ni Cristo, yun daw ang sulong sa sulong, ganito raw yun. Halimbawa, 100 ang binigay mo ngayon sa pasalamat. Kailangan sa susunod na taon, sumulong ang pananampalataya mo. Hindi kailangan mabawas sa 100. Dapat dagdagan mo pa para matupad sa'yo yung sulong sa sulong. SSS. Makita nyo? Kaya kung maraming stroke ngayon, ito pa isang stroke, nawala sa Biblia. Para yumaman ng mga ngaral, ang daing stroke. Ito. Pagkatapos ng abulyan, yung taunan, lalagay sa kapilya. Ang master list. Ang kapatid na Julio Santiago, number 1. Ang ibinigay 6 na milyon. Si kapatid na Mariano, ang ibinigay 5,700,000. Si kapatid na attorney Juan de la Peña, pangatlo, 5 milyon. And so on and so forth. Si kapatid na Maria Batumbakal, ang kulelat, dahil ang ibinigay ay 100 piso. Kung ikaw ngayon si kapatid na Maria Mariano, sa susunod na taon, papayag ka bang ikaw na naman ang number 2? Di siyempre, pipilitin mo maging number 1. Para maging number 1 ka doon sa talaan sa harap ng kapilya, anong gagawin mo? Magbibigay ka ng mahigit sa 7 milyon. Ayon. Pumapasok ang pera o hindi? Nahuli ba o hindi? Nahuli. Naglalagay sila ng silo, nanguhuli sila ng mga tao, sabi ng Biblia, kung paano ang kulungan ay napupuno ng ibon, gayon ang kanilang bahay napupuno ng pagdaraya, kaya sila'y nagiging dakila at nagsisiyaman. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.